entertainment all the time. DWFF. Okay, at welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa. Dito pa rin po sa Sweet Day Radio Show over Radio DWSS 1494 sa inyo pong mga AM radio dial. At sa man po kayo naroon sa mga oras na ito, ay maraming salamat na ginagawa nyo pong background ng ating programa. At syempre, kasama pa rin natin si DJ Vance at kamustahin natin ang kanyang araw ngayon. DJ Vance, maganda ba ang araw mo today? Ayun mo, sige, go. Magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig ng ating Sweet Day Radio Show sa DWSS 1494 ng inyong mga AM's radio station. At yun, nadinig ko rin ang aking mic sa wakas. At kamusta DJ ang iyong araw ng Sabado? Mula kanina pagising? Pagod. Oo nga, no? Tsaka parang traffic talaga. Tindi. Medyo lang din. Kami nga napaka super duper traffic at hindi kami hindi kami nag MRT, dire-diretsong bus lang talaga. Ang tagal mong nagbiyahe nun. Ay grabe, pwede ka nang matulog, kulang na lang ay unan. At saka pagising mo nandun ka pa rin. Correct. Ayan, mag-text lamang kayo kung may mapagbati kayo sa 0942-344-6327, 0942-344-6327, at kung may mga mensahe kayo na nais nyong ipaabot sa ating programa at meron kayong mga greetings or mga mensahe, no? Pwede nyo pong email sa ating email ad, sweetdayradioshow@gmail.com, o pakilike nyo rin po ang aming Facebook fan page, Sweet Day Radio Show. DJ Vance, at sa ating mga nakikinig, 27 days na lamang before Christmas. Wow. Ganun kadali, no? Ilang tulog na lamang. At sigurado akong nag-i-enjoy yung mga bata sa pagbibilang na lamang kasi para pumunta sa kanilang mga ninong at ninang. Yes. Ikaw, DJ, kailan ka huling namasko? Anong edad mo? Saan? Sa ninong at ninang? Sa ninong at ninang. Wala akong maalala. Hindi mo na matandaan? Kasi hindi naman ako namamasko. Mula nung bata ka? Sa kanila, hindi. Oo. Ay, talaga? Ako, nag-enjoy ako. Siguro ang huli kong visit na 14 years old ako. Malaki ka na. Super, oo. Malaki na ako doon. At sabi nga sa akin ng mga ninong at ninang ko, uy, ang laki na inaanak ko. Pwede pwede ka na magbigay ng regalo naman sa amin. In return naman, ikaw magbigay. Oo, di ba? Sana naman yun sa ating mga ninong at ninang, di ba? Minsan lamang yan sa isang taon. Correct. Magbigay tayo. Sabi nga Kapaskuhan ay pagbibigay at pagmamahalan. At dako na tayo sa ating sweet quotation na DJ Vance. Ito ang ating sweet quotation. It is not enough to have a good mind. The main things is to use it well. Yes. Hindi tama na magkaroon ka lang ng utak or pag-iisip. Oo, hindi lamang sapat ito na meron kang magandang kaisipan. Correct. Kumbaga sa school, ang tawag sa'yo, bright. Diba? So, hindi naman kailangan... Parang matalino, gano'n. Oo. Kailangan gamitin natin ng tama. Yun yung tunay na matalino. Oo, na ginagamit. Ginagamit ng tama yung isip. Halimbawa, bilang isang estudyante, paano nila magagamit? Siguro sa mga asignatura ba? O sa mga... sa academic. Academic. Pwede. Pero pagdating naman sa mga experiences sa buhay, di ba? Yung kagaya ng mga pag-ibig. Wow. May mga umiibig. Oo. Sa Sabi mga nagmamahal. Yung mga nagmamahal. Pero bago sa mga nagmamahal, ang ginagamit, hindi naman masyado madalas ang kaisipan, kundi puso. Puso sa puso. Yun nga ang sabi na inilagay ang isip mas mataas sa puso para yun muna ang gamitin. Bago ang Bago ang puso. Oo. Pero sabi nga, pag nagmamahal, lalong parang mas nakikita mo yung minamahal mo kahit na hindi ka naman minamahal niya. No? May ganun. Oo, yung parang mas lalong ikaw ang nagsisilbi o ikaw ang nagmamahal sa kanya. Ay, ganun talaga. Pag mahal mo talaga ang isang tao, wala kang hinihintay na kapalit. Oo, parang sa mga magulang di ba? Sa mga nanay. Yung unconditional ang love. tao. Oo, unconditional love. Kaya sabi nga kung meron tayong binigyan tayo ni God ng sabi nga magandang kaisipan at talagang may wisdom. Yes. Ayan. Gamitin ito natin sa tama, ha? Correct. Kaibigan. Knowledge talaga. Oo.
Alam mo ba, DJ, regarding sa knowledge na pag-uusapan, pag bago ako lalabas ng bahay na papunta dito sa radio, sasabihin ko, God, kayo na po bahala, bigyan niyo po ako ng wisdom, Yes. o yung knowledge para mapaabot ko sa ating mga nakikinig yung ano ba yung nais niyong i-share. Oo. Para naman hindi masayang ang kanilang pakikinig. Tama. Oo, hindi masayang ang kanilang Makabuluhan. kuryente. Oo, 'di ba? Para makabuluhan naman ang pakikinig nila. Yes. Para naman minsan lamang sa kanilang pakikinig sa isang linggo May napupulot. May mapulot man lamang. Hindi sayang ang kuryente. Mahal pa Tama. naman ang kuryente Oo ngayon. nga. Lalo pag ganitong panahon, tumataas talaga pati bill mo sa tubig. Oo, at saka 'di ba, parang painit ang panahon ngayon. Yes, super. Sa tindi na painit ng painit, mas lalo kang gagamit ng mga elektrisidad, ng mga Aircon, electric fan. ng ref, ganyan. Yes. Speaking of ref, iba na pala ang mga unit ngayon ng ref, no? Ano yun? Oh, kasi minsan na nakabili kami, umiinit yung bandang left and right ng gilid ng ref na. Para, ano yun, indikasyon ng ano daw? Ewan ko, parang yun yung bagong labas daw. Sabi ko, wow, unique ah. At antabi kayo mamaya sa ating sweet topic. Nako ha, maraming makaka-relate ha, regarding sa money, kadatuan, at about sa pera. Po ba, no? Maganda Kayo ay nakikinig sa Sweet Day. pala sa kalusugan natin yung ating yung social support o yung ating pakipagkaibigan, yung social network. Yes. Malaking tulong daw na mapasigla maging masigla ang ating kalusugan pati ang ating puso. Anong say mo doon? Oo, kasi kumbaga kailangan mo din na makipaghalubilo. Oo, hindi lang naka-stay sa loob ng bahay Yes. or magkulong lang sa kwarto. Kasi kung ano ba, may problema ka, magmumukmuk ka, wala rin mangyayari. Oo, katulad yung mga miss na natin ng ating mga tahanan, di ba? Imbis ka na magmukmuk dyan sa loob ng bahay. Lumabas ka naman kahit papaano, makipagtsikahan ka naman sa iyong mga kapitbahay, sa iyong mga kumare. Well, yung tamang kwentuhan. Yes, Oo. hindi naman yung chismis. Oo, yung positibong mga kwentuhan Correct. na Oo. makakapagbigay sa atin ng magagandang mga kaalaman Kwentong negosyo, pwede. kwentong negosyo. Pakipagkwentuhan sa amin ni DJ. Yes, Maganda. para magnegosyo tayo. Tungkol sa negosyo ang ating Correct. mapag-uusapan. Correct na correct. Ayan. Alam niyo po ba, ayon nga raw sa mga pag-aaral na isinagawa ng mga eksperto, ang mga tao na may aktibong social support ay bihira nakakaranas ng problema sa puso. Samantala, ang mga taong dumanas naman ng atake sa puso ay pinapayuhan na maging aktibo. So, hindi sila masyadong active sa kanilang social life, sa mga Yes. kaibigan. Kasi mayroong pagkakataon yan na pag hindi sila active, pwede silang nai-stress. Oo, yung parang umaano yung kanilang dibdib, pananakit ng Yes, kanilang sa mga dibdib. worries nila. Oo, kasi hindi masyado na i-share yung kanilang mga hinanakit o yung mga muntik nang sasabog sa kanilang mga sa kanilang puso. Yes. Ayan, 'di ba? Oo. Kaya mga kaibigan, napakahalaga po yung ating social. Oo, yung ating Pakikipaghalubilo. yung salitang social, parang ano to? In English. English, oo. In Tagalog ay social. Iba naman Social. yung social. Oo. Magkaiba yung sa social sa social. Tayo ay social. Yun. Yung social. Yung social kasi is yung pakikipagkahalubilo mo o mingle sa ibang tao. Yes. Yung social naman is yung yung Sa mga amiga. Oo, pinapakita mo na Sa mga- mayamang ka, Oo. ganyan. Iba yung kilos ng social, di ba? Ban sa ating Kayo ay nakikinig sa Sweet Day. sweet topic. Ayan. Ano yun? Paano magtipid ng pera o yung Right. behavior? Kamusta ba ang behavior natin sa paghawak ng pera? Ayun. Ayan. Ang sa amin kasi, natutunan namin yan sa aming pagninegosyo. May nagtuturo sa amin sa mga financial knowledge, ika nga. So, dapat daw, pag kumikita ka, 20% ng kinikita mo, babawasin mo agad doon ang savings. Tapos, yung natitira doon, saka ka ibabudget mo kung ano yung mga dapat mong bayaran. Andun yung matitira, yun yung pinakagastos mo na pagkakasyahin mo kung ano yung dapat mong gastusin. Kasi sa Pilipino, ang nangyayari, nauuna yung gastos, nauhuli ang savings. Oo.
Kaya pag naubos ng ginastos, wala nang savings. Tuloy ang nangyari, nagkakautang-utang. Correct. Nagkakapatong-patong ang mga gastos. Oo. Nawawala na yung plano na magtipid. Ayan. So, ayan sa ating mga nakikinig, importante, nasabi nga ni DJ Vance, no, yung savings, magkaroon tayo ng tabi na pera doon sa ating kinita o sa ating sinweldo. Sinweldo. Ayan. Magtabi ka agad. At least mga ilang percentage. 20 Ayan. ang 20% doon sa ating kinita. O, kinita Yung natin. sinweldo, Oo, ganun. kaya sinweldo natin. Ayan, mga kaibigan, ha. 20%. Oh, okay na yun. Maliit lang yun na amount, ha. Doon sa 100%. Di ba? Yes. At ito pa, ha, kaibigan, na paano ba pagtitipid pa rin ng pera? Sabi ngayon, huwag gumastos ng higit sa kinikita. Tama. Paano yan, DJ Van, sa palagay mo? Di ba kung kumikita ka, sabihin natin ang minimum ngayon ay, balita ko, 481. Mostly. Parang gano'n, oo. di ba? So, pag kumikita ng 481, dapat ang gastos mo lang nasa 300. Kasi ang savings mo doon, 80 na agad. So, yung 100, pwede mong yung mga extra expenses. So, yung 300, yun yung iba-budget mo for the day. Oo, kasi kailangan talaga ng konting tiis, konting tipid, 'di ba? Oo. Sabi nga, may kasabihan nga 'di ba, yung mga langgam natin, 'di ba? Bago tag-ulan, Nag-iipon sila. nag-iipon sila. Sama-sama sila nag-iipon, Oo. sama-sama nagtitipid. Yes. Sana tayo din, no? Ang tao sana langgam din. Mostly nag-iipon din. Oo. Pero sabi nga nila, DJ, may mga nakausap ako, ay naku DJ, paano naman kami mag-iipon? Ang laki nga ng gastos, malaki pa yung, mababa pa yung kita o Pero yung sweldo. kaya naman. Kung kakayanin Kung naman. gagawin, at kakayanin. kung gustuhin, di ba? Oo. Kasi wala naman imposible. Kung gugustuhin mo, bakit ba hindi ka makapagtipid? Oo. Kasi ang nangyayari pag kagaya sa ngayon sa panahon may maraming sale, 'di ba? Kasi Oo. Christmas season. Correct. Yung kanina nga, nung pumunta Oo. kami ni Janet sa isang mall dyan sa may bandang crossing, ang daming sale. Puro sale. Oo, puro pag sale. nakita mo kasi Oo. pag sale mura lang, may pera ka pa naman, 'di ba? May nahawak ka pa. So ang nangyayari, nakakabili ka nang hindi mo pa kailangan. Oo, yung parang bigla-biglaan na lang nagagastos ka. Yes. So, yung parang disiplina pa rin ang kailangan. No? Sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin, disiplina pa rin ang Oo. kailangan. Pag hindi Oo. mo kailangan, wag mo nang bilhin. Oo. So, sabi nga, iba raw yung pangangailangan sa Once. sa gusto mo. Luho. O luho. Oo. Ayan. Ito pa ha. Sabi nga DJ, unahin raw natin, ito, na-mention nga natin, unahin raw yung kailangan natin at hindi yung kagustuhan lang. Yes, oo. Oo. Pero dati ang cellphone, ano yan di ba? Ang cellphone dati is parang pang-forma lang. Pang-forma. Pero ngayon parang Ngayon, ano na rin. necessity na Kailangan na natin. Oo. Oo. Lalo na sa mga communication. Katulad natin na may mga career. Yes. Oo, di ba? Kahit nga sasakyan, DJ, Oo. dati, luxury lang yan. Oo. Ngayon talaga Ngayon, pangangailangan necessity na rin. Oo. Tsaka sabi nga mas nakakatipid daw, di ba? Pag may Malaking sasakyan ka, bagay. mas malaki kaysa sa commute. Yes, malaking bagay. Kahit ma-traffic ka, medyo angat ka pa Kakain. rin. Angat ka pa rin doon sa nagko-commute lang. Correct. O, lalo na kung marami kayong pamilya na nagko-commute. Yes. Oo, di ba? Sama-sama kayo sa isang sasakyan, okay na yun. At sabi nga ang pagtatabi agad ng halagang inipon natin o savings para sigurado sa kada buwan. Yes. Oo. Meron kang target talaga na monthly. Target. Ito yung Oo. itatabi mo. Itatabi mo. Ito yung naitabay ko sa buwan na ganito. Yes. So, para matapos man ang buwan ng December, meron kang, o kaya bago magpasko, meron kang mga pwedeng panggastos, Yes, meron kang mahuhugot. sa mahuhugot, panahon ng correct. Oo. pangailangan. At saka parang maging maganda naman yung pasok ng yung magiging taon, lalo na sa Correct. 2016. 2016, Oo. oo. Para maganda naman ang pasok ng bagong taon. Yes. Tsaka lalo ngayon, puro talaga gastos. Kasi Pasko nga, di ba? Puro celebration. Oo. So, ang celebration, pwede naman minimize ang gastos. Oo. At isa pa, DJ, sabi nga raw, maghinay-hinay raw sa, iba kasi marami pa rin. Yung iba, di ba, may mga ATM or credit card. Credit card. Oo. Hinay-hinay daw sa paggamit ng credit card o Correct. ATM. Tama pa rin. Tamang gamit. Oo. Kasi ang ATM, nakakabuti, halimbawa kung wala kang dalang cash. Oo, ATM ang dala mo. Credit card. Kung credit card, maganda rin naman yung pang magagamit mo sa Oo. tama. Ang pangit lang doon pag yung parang nalunod ka sa paggamit. Oo, yun para bang, meron akong magagamit na credit card. Oo, Sige, kuha ko nasobrahan ng na. kuha. Sobra Oo. sa gastos. Correct. Katulad ng kaibigan ko, nalula at talaga naman nawindang siya no nakita niya ang total amount. Siyempre, Wow.
Diba? Oo, maraming ganyan na nabibiktima ng credit card. Correct. At sabi nga, bawasan daw ang utang Correct. para makapagtipid pa rin. Yes, Oo. so number 1 yun. Kasi pag utang ka ng utang, tapos mamamalaya mo, baka naman yung Baon ka sisweldohin na sa mo. utang. Oo. Baka kulang pa sa sweldo mo. Yes. Oo. Paano kung... Dadaan lang yung pera sa kamay mo. Maya-maya wala na. Yung pala naibayad na lahat sa utang. So, mangungutang ka ulit. Ayun, anong nangyayari? Yung minsan may mga tao na nabubuhay sa mga credit life. Yung mga tawag doon, mga lending. Oo, yung mga lending, mga... Bumbay-bumbay, mga Oo, ganyan. sa mga Bombay, yung mga Bombay, maganda rin naman ang kanilang hangarin na makakapagpautang sila. Nakakatulong. Oo. Kaya lang siguro, bakit nga ba ganun? Marami ako nakakausap na sila ay kumukuha at nagtitinda sila, pero namamalayan nila, bintana nila ang natira, hindi yung tinda nila nawala. Wala na. 0%. ubos na. Hindi Oo. kasi ang nangyari, umaasa sila na may mautangan pa rin sila. So, gastos lang ng gastos. Correct, ayan. At sabi nga gumawa raw ng weekly budget plan para sa pagkain at Yes, iba pang mga meron ka dapat gastusin. lista. Oo, yung parang planner. Yes. Yun, Sa lalo na, buong maghapon, ito yung gagastusin mo for the day lang. Ganun. yung parang katulad sa mga miss ng tahanan na kailangan may mga budget. Siyempre, may budget si Mr., may budget si Mrs., Oo. ganyan. Naniniwala ko kailangan talaga may budget para kay Mr. na matira. Hindi lahat Oo ibibigay. naman. Oo. Siyempre, oo. Kasi kailangan din niya ng allowance. Malay mo, nagkahiwalay kayo, wala siyang pamasahe. Oo, correct. Naiwan Oo. siya. Hindi naman pa pwedeng mag 1, 2, 3, 4, 5, 6, di ba? At isa pa, ang last sa DJ para pagtitipid pa rin ng pera, ito yung pagkakaroon ng additional source of income. Yes. Marami na ngayon yan, DJ. Usong-uso yan. Katulad Usong-uso. natin, di ba? Correct, oo. Freelancer at kung saan-saan. Basta Yes. maganda Diba? ang hangarin. Basta maganda rin yung produktong dala-dala mo, okay lang. Oh, why not? Coconut. Ayan. Okay, yan po mga kaibigan ang ating topic, sweet topic natin. Paano magtipid ng pera, yung behavior natin. Kamusta ka ba, kaibigan? Kamusta ang iyong behavior na pag umawak ka ng pera, kaibigan? Kayo ay nakikinig sa Sweet Day. Radio DWS 1494 sa inyo pong mga AM radio dial at ang inyo pa rin pong mga kaibigan, DJ Vance and DJ Rain. At nasa kabilang line na po natin nagbabalik si Sir Ferdy Barasi ng Chicken Hero. Magandang hapon na Sir Ferdy. Yes, magandang hapon, DJ Ray. Kumusta po sa mga tagapingin po ng Sweet Day? Magandang hapon po sa lahat. Ayan, sa wakas, nadinig din tayo. Sir Ferdy, kamusta po ba ang ating Chicken Hero ngayong araw na ito? Mula kaninang umaga, kamusta po ba ang ating pong mga kliyente dyan, customer? Sir, okay naman. So far, ngayong araw na to is marami sila nag-order sa atin ng half chicken, sir. So medyo okay naman sila ang takbo ng sales natin ngayon. So, Sir Ferdy, ayan po ang pinaka-best seller po ng Chicken Hero. So far, sir, kasi ang mga tao ngayon, sir, is to gusto nilang kumain po sa labas kasama po mga pamilya. So, mostly, sir, ang ginawa po sa amin ngayon, sir, is yung half order na chicken po. Lalo na po, sir, yung honey butter namin, which is yun po yung pinaka-best seller natin po ngayon, sir. Ayan. Sir Ferdy, at open po, di ba, for catering sa mga special na okasyon o for corporate at lalo na ngayon na malapit na magkapaskuhan at ang Christmas party. Ayan, open po ang Chicken Hero para sa ganyang mga okasyon. Paano po ba sila makakatawag sa inyo? Ano po ang hotline po ng Chicken Hero? Yes, sir. So ngayon, sir, galing pa sa papalapit natin, sir, na kapaskuhan, no, holiday po. Pwede po kami, sir, na tawagan sa number na to, 2161122. O dito po, sir, sa cellphone number po namin, 0917-679-6587 or 0922-786-3301. So ngayon, sir, meron po kami ongoing na tie-up with 2anyone. Kung alam po nila is 2anyone is isa po siya delivery service po ngayon. Ongoing po yung contract namin sa kanila. Sila pong mag-handle po din, ma'am, sa delivery natin. Gagawin na dito within Metro Manila po. So, ang pakayanan po nila lalabas po sa www.sumato.com kasi makikita din po tayo sa kanila. So, pwedeng online, pwede po silang mag-log on and then mag-place po sila ng order para po sa ating Chicken Hero.
Ayan, at ulitin po natin sa ating pong mga ka-Sweet Day fanatic, ulitin natin ang text line po ng Chicken Hero. Text lamang kayo o tumawag para sa iba pang mga impormasyon sa 0922-786-3301. Maraming salamat, Sir Ferdy, sa oras. Thank you po. Salamat po, DJ. Thank you po. Okay, yan po si Sir Ferdy ng Chicken Hero. At DJ Vance, kamusta ba ang sabi nga yung panahon ngayon talaga, di ba, pabago-bago? Ng mga nakaraan, nakaramdam ka naman na mainit ang panahon? Sobrang init, may Mm-mm. lumalamig. Oo. Minsan pag parang ang init-init, tapos may parang ang lamig-lamig. Oo, yun parang di ba, parang sasama yung ating pakiramdam. Yun, Correct. parang panahon ngayon, excuse namang nagmemerienda o naghahaponan yan, di ba? Usong-uso na yung mga sipon, yung Yes, mga ubo oo. ngayon, di ba? Mm. Dahil nga siguro sa pabago-bago ang panahon. Di ba dapat nga ang panahon ngayon natin ay malamig kasi nga Bear Month. Supposedly, kasi Oo, at Bear papalapit ng Month. Kapaskuhan. Pero Oo. ngayon parang mainit, minsan maalinsangan ng Kasi ang gabi. pinakamalamig ngayon, parang January to March na yata. Mhm. Diba napansin mo, last year ganun. Pag December mainit, tapos pagka January, ang lamig-lamig. Oo, ayun nga sabi nga ng Oo. Pag-asa pala, naalala ko sa mga month of January and February 2016, ang mas malamig ang panahon na. Oo, yun yung Kasi parang pinakamalamig. baliktad, no? Siguro, epekto yan ng climate change siguro. Yung Ayun. global warming. Oo, yung sabi nga dapat yung ating Mother Earth, 'di ba? Oo, siguro sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halaman. Punong kahoy. O punong kahoy, ayan. At yung ating mga basura, siguro i-disiplina natin ang Ang ating sarili maayos. na maayos sa nabubulok at di nabubulok at paghiwalayin. Siguro una-una sa mga barangay yan, di ba? Hindi, Importante. tsaka hindi sila dapat nagsusunog ng mga plastic. Oo, di ba? Mga cellophane, bawal. Kaya parang, di ba, nauso na nga sa mga supermarket, ang mga grocery ngayon sa palengke, ang eco bag Paper o bag. paper bag. Oo. Siguro dapat kung mamimili ka, magbitbit ka kaagad ng eco bag or Yes. yung bayong. Bayong Maganda talaga. panahon noon, di ba? Yung talagang bayong, talagang binibitbit. yung Malalaking panahon ng bayong pa ating mga ng ating mga lola-lola. lolo at lola, di ba? Yung mga ingkang natin na talagang Tagalog na Tagalog yun, mga mga bayong pa talaga ang Yes, ginagamit. oo. Maganda naman, di ba? Mas marami kang mailalagay pa. Tsaka reusable. Oo, mauulit mo, pwedeng ulitin pa rin natin. Ayan mga kaibigan at may mga pagbati ka DJ Ban sa ating mga nakikinig. Ayun, binabati po natin syempre ang lahat ng ating mga tagapakinig, especially si Charmlet. Kamusta kayo dyan? Nasa siya nasa Nueva Nueva Ecija. Ecija pa. Siguro ewan ko kung pauwi na ngayong Okay. oras na ito. Yan syempre yung ating Madam J. Elise Farm. Kamusta si Madam? Hari namang makapag-wholesale din tayo sa kanya, di ba? O sa Monday Extra ngayong ating income. sa Monday ang ating And then, meron. syempre, mga staff ng Chicken Hero, matagal na nilang hinihintay yung ating pagbati mula sa Sweet Day Radio. Kamusta po ang mga taga Chicken Hero, ang mga staff? Si Madam Liani, syempre, ang misis. At ang mga staff niya, si Ana, si Melanie, si Eileen, si James, si Julius, and Jonazay. Bait ang mga friendship. Ayan, una-una na kay Charmlets. Peanut butter at sa LTW kay Ma'am Josie Manalo, kay Ma'am Lydia Herrios ng CareLink Healthcare at gayon din po sa J.A. Liz Farm kay Ma'am Jenny. Ayan, maraming pong salamat at sa kay Ma'am Josie Manalo muli. Ayan, maraming salamat po sa inyo pong mga pagtitiwala kay DJ. Ayan. Alam mo DJ Vance, no? Yung pasasalamat kasi napakahalaga yan. Ako unang-una lagi yan na talagang sabi nga pag marunong kang magpasalamat raw, para mas lalong nagiging humble ka. Correct. Yun yung tinatawag nila na gratitude. Oo, gratitude. And English ng kababayan